Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng MD TV channel 2 hours ago. Tungkol ito sa pahayag ni Congressman Benny Abante. Yung panukala niya na tanggalin o i-ban ang TikTok and other social media platform na source ng fake news. Ito yung post ito Ito yung allegedly pahayag ni Congressman Benny Abante. Basahin ko lang. MD TV channel. Dapat alisin ang TikTok dito sa Pilipinas or i-restrict ang paggamit nito, lagyan ng batas. Sinerch ko noong 19th Congress meron siyang na-file nga bill na i-ban ang TikTok sa Pilipinas. I don't know, hindi umusad. I don't know ngayon, 28th Congress naman kung ipagpapatuloy niya. Sabi niya, kung ano at sino lamang ang pwede, even Facebook, dapat makipag-ugnayan ng gobyerno sa Meta na ipagbawal na ang multiple accounts sa isang pamilya. Isa lang sapat na at lagyan ng boundaries ang pagsasalita. Dahil ito ang nagiging source of fake news. Maglagay ng ahensya ng gobyerno kung saan doon sila magpaparegister o magpapagawa ng Facebook. Kung sino ang head of the family ang magpapagawa, but only one is allowed per family. Ito ang paraan para alam ng government kung sino ang may-ari talaga ng account. Gobyerno na mismo ang gagawa ng accounts ng bawat Facebook user na magparehistro. Congressman Abante. I am not sure kung totoong pahayag niya ito. Binasa ko lang ang post ng MDTV channel. But nung sinerch ko sa Google, meron ngang bill na na-file ng kongresista na ipinagbabawal niya ang TikTok sa Pilipinas. Parang I think sa US pinagbawal ni President Trump, tama ba yun? Yung gamit ng Trump ba o nung previous Biden, TikTok. Okay, ito lang masasabi ko. Yung nangyari sa Nepal, bakit nagalit ang Gen Z? Ang plus point doon, ang battle cry nila, yung ban, yung previous government ng Nepal, yung napatalsik, pinagbawal nilang mga Nepalese na maggamit ng social media platforms. Kaya yun, pumutok ang galit ng mga Nepalese, kaya napatalsik yung gobyerno nila at iba na ngayon ang namamahala. So, gusto ba ng gobyernong ito, gusto ba ni Congressman Abante na matulad talo yun ng Nepal? Payag ba kayo na i-control ng gobyerno yung use ng social media? Ako, dapat may control. Kailang hindi ang gobyerno mag-control dahil that is tantamount of sinisikil mo na yung freedom of information, freedom of Ang mag-control yung sa pamilya. Mga parents, grandparents. Problema nga ito pag hindi maraming kabataan na nalululong sa games. To be honest, ang isa kong apo, hindi lang isa pala, dalawa. Kaya yung mami niya, yung isang apo namin, Caspian, no gadgets. Wala. Kasi papaluin siya ng kanyang mami pag mag-gadget siya, cellphone. Kaya lang, minsan mautak yung apo ko. Lolo, are you using this cellphone? Kasi may 4 akong cellphone ginagamit sa pag-vlog. Pag walang mami niya, sige, you use it but stay here. Your mommy gets angry. Yes. Magtago yung apo ko. Mamaya,
Tawagin, magtago, ibalik niya. Oh. Yun, kontrolado ng parents yung paggamit, hindi ang gobyerno. Sobra naman kung gobyerno pa, ano, may kanya-kanya tayong kalayaan. So, warning din ito mga kaibigan na huwag kayong maniwala sa lahat ng napapanood o napapakinggan nyo sa social media. Timbang-timbangin nyo. Kasi marami nang ngayon ang nagkalat na talaga ang fake news, misinformation, at ang mahirap yung sa spiritual matters, may mga false prophets, may mga false preachers na. Bantayan nyo yan. Yan ang nakalagay sa Bible, in the last days, false prophets will arise. Alam mo, ang gaganda yung mga preaching nila, yung pala, ano na. Ang isa yan, yung tinatawag na prosperity gospel. Ano yung prosperity? Gusto ng Diyos, mag-prosper kayo. Ayaw niya na maghirap kayo. Ganyan talaga ang Diyos. Prosperity. But that's not the real gospel. Ang gospel ng Panginoon is Jesus Christ died on the cross but rose again on the third day for the forgiveness of our sins. So in response, we must admit our sinfulness, repent of our sins, believe on the redemption that Christ has paid for all our sins, and surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Yun ang gospel, no more, no less. Kaya yung mga preacher yan na ang prini-preach lang nila yung magandang pakinggan. That's very subtle. Hindi sila nag-preach about righteousness, about sin, about the wrath of God. So, anyway, tingnan ko yung mga nag-react pala, no? People who reacted. 8, ilang nag-react? 9,600 people who reacted. 8,600 tumatawa, tinatawanan si Congressman Abante. 231 galit, 606 lang ang nag-like sa kanya. So, sorry po Congressman Abante. Halos 98% sa mga reaksyon sa inyo, hindi sila naniniwala sa inyo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. So, mo na ni ang hitsura sa iyang balay. Nga kung muulan, tuluan na gid kaayo sila. So, guba na gid ka ilang mga yero. So, kung muulan, so tuluan na gid ay lagi sila. Muna lang nasalod nga ulan. Kung muulan. So, loy ka ilang kahimtang. So, natagaan man sila yero, so mag-atop sila. So, karon kuya, kanin mong balay, pila na ni katuig? Walo ni katuig. So, walo na ni katuig. So, nanakay anak kuya? Tulo. So, tulo imong anak. So, sukad sa imo sa pagbalayan ninyo kuya, ay pa ni mapulihan ang inyong yero nga nainani na. Terus ka lisod nga kuan among mga kuan lisod may pagkuan. O, tungod sa inyong kalisod, sa inyong panginabuhi, kutubra sa pagkaon. Sa pagkaon. O, sige. Na labangan na may ogsin. Labangan na Surat kayo ito pa okay. So, managyod o atop. So, nindot na, hindi na tuluan. So, nahuman nagyod. Taway, bata.
O karon na man nagyud og atop ang imong balaya unsa imong masulti. Salamat sa Ginoo kay ato pa nang gid akong balay kay kulangan naman. So kaulanan na. So dili na katuluan kuya. Dili na. Inaot ko nga daghang pang matabangan og kwan hinabang og hin. O sige, salamat pud kuya.